Itutour ko kayo sa napakagandang Niagara Falls dito sa Ontario, Canada. Samahan nyo ako at itutour ko kayo sa ating episode today dito sa Niagara Falls. Buhay sa Canada. Let's go! Woo! Tour na tayo. Papakita ko sa inyo yung ganda ng Niagara Falls. Samahan nyo ako dito. Ayan. So ito naman ang ang buhay abroad, no? Habang tayo naglalakad sa Niagara Falls. Kwentuhan tayo, guys. May nagtanong kasi ng ng storya ng buhay natin. Isang follower. O sige, sagutin na natin yan, guys. Grabe talagang iba ang buhay namin nun. Mag-share lang tayo ng konti information about sa buhay natin, no? Kasi may nagtanong na follower, subscriber. At taga Nueva Ecija po tayo. I live in Gapan, Nueva Ecija sa Pilipinas. Tapos ngayon nandito tayo sa Toronto, Canada. Ang ganda. Until now nakakamangha yung ganda ng Niagara Falls. Lumaki kami sa hirap, guys. Alam niyo ba, nung high school kami, nagtatanim kami sa bukid. Saturday, Sundays para may baon kami sa buong week. Kasi mahirap ang buhay talaga sa atin, eh. Yan. Kasi kasama namin nagtatanim yung nanay namin, si nanay, si Brad, tsaka ako. Tapos nung nag-college, kala ko hindi kayo makakapag-aral ng college kasi, di ba? Tatay namin tricycle driver. Tapos nanay ko is sa bahay. So kami nagtatanim-tanim sa bukid. Tapos ginawa namin, naglabas kami ng tricycle. Naglabas ng motor para makapag-aral. So unang course na kinuha ko when I was in college is engineering. Actually mahilig talaga ako sa drawing. Kala ko puro drawing lang engineering. Tapos ayun, nung first semester ko sa engineering, sa civil engineering, pasado ko lahat. Pero nung second semester, medyo talagang nag-struggle na ako sa I don't know if it's calculus. Sa calculus ata ako sumablay nun. So I decided na mag-transfer sa education. Yan, nag-transfer tayo sa education course. Nag-major tayo ng chemistry. So awa ng Diyos, graduate naman nang walang sabit. Tapos mahirap talaga ang buhay. Ang ginagawa natin nun, kapag Friday, half day lang klase namin, yan, pasado na kami ng motor. Tag-iisa kayong motor, tatay ko, ako, kakapatid ko. Yan. Para meron tayong pandagdag sa tuition fee. Naalala ko na every exam may kami, laging kulang. May letter na pare-receive kami from the registrar na para makakuha ka ng exam, kailangan ibayaran mo lagi tuition fee mo. Imagine sa public pa ako nag-aaral nun. So ngayon may nagbigay na na scholarship sa school. Nakapasa tayo, ayan. Diyan na medyo lumuwag-luwag yung buhay natin bilang estudyante kasi may allowance na tayo. Dahil nag-scholar tayo ng bayan. And then, so nakagraduate tayo na walang kahirap-hirap. Ayan. Nag-decide tayo na mag-review ng board exam. Alam nyo ba, pati pang review ng board exam namin, iniipon namin yun mula sa pamamasada ng motor. Tapos habang namamasada tayo ng motor, dala-dala natin yung reviewer kasi gusto nating makapasa eh. Kasi amin natin, mahirap talagang buhay sa Pilipinas. So tayo isang mahirap na nangangarap. And then, sa awa naman Diyos, nakapasa tayo ng board exam, one take lang. Kaya naging teacher tayo ng mabilisan. Pero hindi pa rin natapos yung pangarap natin, nakapagturo tayo sa public. And then, after few years, nagtrabaho tayo sa abroad. Nagtrabaho tayo sa Singapore General Hospital. Lamig.
Nagtatrabaho doon as healthcare assistant. And then, patuloy tayo nangarap kasi para mabigyan natin ng magandang buhay yung pamilya natin, para makatulong tayo. Ayan, ngayon, nakarating tayo dito sa napakaganda. Ayan, Canada. Yan yung istorya ng buhay ko. Sabi ko nga, patuloy lang tayo mangarap. Lalo sa mga kabataan ngayon, no? Mag-aral kayo. Huwag kayong maniniwala sa diskarte lang. Kailangan, meron kayong diploma, meron kayong diskarte. Maniwala kayo sa akin. Kasi education can change your life. Education can bring you sa different places. Dadaling kayo niyan, maniwala kayo. And dahil di sa edukasyon na yan, marami kayong mamimit na tao na posibleng bumago sa buhay nyo. Tingnan nyo sino mag-aakala na isang tricycle driver makakapunta rito sa napakagandang bansang Canada. And right now, live na live tayo dito sa Niagara Falls. Nangihinayang nga ako minsan sa mga kabataan, no? May mga pampaaral sa buhay kasi magaganda ang trabaho ng mga magulang, tapos tamad magsipag-aral. Huwag yung gagayahin nyo. Marami ako nakilalang ganun. Hanggat may pampaaral kayo, pinag-aaral kayo ng magulang nyo, mag-aaral kayo, guys. Kasi yung pag-aaral na yan ang magiging sandata nyo sa hamon ng buhay. Mahirap dumating yung time na magsisi ka, uy, dapat pala nag-aral ako nung pinag-aaral ako ng magulang ko. Mahirap yun. Yan. Kaya dapat habang may time, may pampaaral, mag-aral mabuti. Kasi marami akong nakita, marami akong nakilala na talagang nagsisi sila bakit hindi sila nag-aral ng kabataan nila. Kami nga, nakapag-aral kami dahil nagta-tricycle kami. Tawag dito, nagtatanim kami sa bukid. Ano lang, ang buhay, tiyagaan lang. Tapos, basta mangarap ka. Yung pangarap mo, dadaling ka niyan sa sa maayos na buhay. Hayaan mo lang yung mga taong hindi yan iniwala sa'yo. Ayan, lakad-lakad na tayo dito. Punta tayo sa sa ating hotel. Ayun. Sabi ko nga, sino ba mag-aakala na isang tulad ko na tricycle driver dati, no? Nagkaroon ng simpleng pangarap. Okay, nandito na tayo sa sa Canada. Naging permanent resident, citizen. Dito na yung pamilya natin. Dito yung asawa at mga kids. Dito na tayo bubuo ng pangarap. Tsaka may nagsabi sa akin, bakit daw iniwan ko yung buhay ng isang public school teacher sa Pilipinas. Wala ra ba akong halang pagsisisi? Wala naman. Sorry, hinihingal ako kasi medyo papataas dito. Kasi pag nandito ako, marami akong matutulungan sa atin.
Dito basta masipag ka lang. Marami kang magagawa. So yun lang. I hope hinihingal ako kasi papataas dito. Nag-enjoy kayo sa vlog natin today na medyo may konting drama kasi medyo malamig. Oh, morning. Hello. Kasi papaakyat tayo dito sa Skylon. Sakit sa paa. So yun, hiningal tayo. So sana nag-enjoy kayo sa vlog for today dito sa Niagara Falls. And sa mga kabataan, mag-aaral ng buti. Once again, have a great day live from Niagara Falls. Hingal!